Welcome back to Game Source. Itong video na to guys, isi-share ko naman sa inyo yung best settings sa ating DuckStation emulator on Android. So, sa mga naghahanap ng best settings, so, ito na yun guys. So, open natin yung ating DuckStation. So, isa lang yung games natin, game natin, which is Tekken 3, pero madali na naman siyang dagdagan. So, open natin yung settings. So, click natin tong horizontal line na sa gilid. Ayan. Tapos, punta lang tayo dito sa app settings. Tapos nandito, kung gusto nyo makita yung intro o yung boot ng logo ng PlayStation, so, turn up nyo tong pass boot. Ayan. So, kung gusto nyo rin naman automatic nasa-save yung files nyo kung saan kayo lumabas o pinatay yung DuckStation. So, turn on nyo lang to. Huwag nyo lang itong i-off. So, since on default, naka-on naman to. Pero kung gusto nyo na mamimili ka ng games o kung ayaw mong makita o ayaw mong mapunta dun sa huling turn off nyo. So, turn off nyo na lang itong save state on exit. So, kung gusto niyo naman ma-expand yung cutout area, yung buong screen magamit nyo pag naka-landscape. So, turn on nyo to, expand to cutout area. Tapos dito sa emulation, screen orientation, yan. Ang ginagamit ko na lang is yung kung ano yung nasa phone ko, so use device settings. Para kung gusto ko siyang i-portrait, itatagilid ko lang siya. O kaya i-landscape. So, okay din naman siya. So, para makita yung ating show FPS counter, emulation speed, tsaka resolution. So, check nyo to. So, napakalaga nito pagka magte-testing ka. Yan. So, enhancement wag na. Show enhancement yung mga text sa gilid, sa lower right. So, sa settings, wala naman tayong halos pabaguhin na rito. So, itong enable rewinding, hindi ko ito ginagamit. Pero kung gusto nyo gamitin, try nyo na lang din. So, sa graphics tayo. So, advice ng DuckStation is hardware Vulkan. So, click natin ito Vulkan. Mas mabilis na kasi ito compared dun sa OpenGL. Pero based dun sa phone, lalo na pag low-end, mas stable pa rin yung OpenGL kesa dito sa Vulkan. So, resolution scale, kung powerful yung device nyo, pwede nyo ilagay sa 4K, times 9 4K, pero para sa akin, Snapdragon 678. So, ang kakailan ng phone ko is times 5. Pero depende din sa laro, guys. Yan. Kung gusto nyo widescreen hack, so ito yun. So, napakagandang features na itong DuckStation. So, turn on nyo to. Tapos turn on nyo din itong PGX Geometry Correction. Ito yung nag-aayos ng sa texture. Meron kasing hindi, pag sa diretso, minsan tabi-labingi. So, inaayos yan ng settings na to. Pero gumagana lang daw to pag naka-hardware renderer. Since Vulkan gagamitin natin, o kaya OpenGL. So, effective naman yan. So, sa mga may low-end device, minsan maayos yung reto, yung run ng emulator, yung speed, turn on nyo itong software renderer for Readbox. So, sa display resolution, kung gusto nyo, ito, magandang babaguhin. Dito pala sa kabila. Aspect ratio, kung gusto nyo yung game native na 4/3, so, lagay nyo lang siya dito. So, halos naman yata ng game sa PS1 is naka 4/3. Pero kung gusto nyo ng widescreen, so piliin nyo itong 16/9. Yan. O kaya kung buong screen, 20/9. Alam ko. Tapos, itong stretch to fill. Yan. So, click nyo to. So, kung ano yung gusto ko. So, ito na lang. Aspect ratio is 16/9 ko siya. Tapos, i-make sure ko naka-stretch to fill the screen siya. So, pagdating naman dito sa enhancement, so
pwede nyo turn in tong force NTSC timings to 60 Hz sa mga PAL mode. Kasi yung PAL games, mga 50 Hz lang siya. So, kung turn on mo siya, pipilitin niyang ipaganahin ng 60, yung mga 50 games lang. Yan. So, napakaganda rin na features. Yan. So, yung iba, choice nyo na to. Kung gusto nyo pang i-on to. Pero yun lang naman yung kailangan. Yan. Pagdating sa audio, wala na naman. So, back-end audio. Maganda to for Android 8. Yan. Time stretch. So, yun lang. So, kung gusto nyo ng processing, ganyan siyang i-on. So, ano ba meron dito? Usually, mga shader to. So, kung gusto nyo yung parang effects ng CRT, meron yan dyan. So, sa ngayon, turn up ko muna. Pero, pag naglaro ako, usually ino-on ko talaga yan. So, retro achievement, kung gusto nyo ng parang trophy system sa mga newer generation na console, pwede nyo siyang i-turn on. Tapos, i-share nyo sa social media like Facebook, yung mga achievements nyo dun sa laro. Then, sa advance, wala na naman tayong babaguhin dito. So, yun lang. So, try natin maglaro. Tekken tayo. So, once na nagkapaglaro ka na, ito yung lalabas. Kung gusto mo daw mag-load state, kung meron kang file na load state, so, tick mo lang load state. Pero kung gusto mo balik sa simula, press nyo lang tong clean boot. Pala na konti. So, makikita nyo sa upper right ng screen natin yung FPS counter. Kasama na yung resolution. So, sa settings ko, times 1 at times 5 o 1080p. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, yung screen is full screen na to. Sa phone ko. Makikita nyo rito yung FPS dito sa game. Tapos yung sa video, 60. So, okay lang yan. Yan. Tingnan natin kung maganda ba. So, makikita nyo nagpula. So, nagpula siya. Ibig sabihin, hindi kaya ng phone ko yung resolution niya. So, bumababa siya. So, pagka ganyan, gagawin niyo lang is open yung settings. Yan. So, hanapin niyo yung pinaka sweet spot ng phone niyo. So, sa tingin ko, itong times 4 sa laro na Tekken 3. Tapos, tingnan natin ulit. So, yan. Running na siya at 60. So, nakita nyo? Yan o. 60 na siya. So, yun yung sweet spot ng phone ko pagdating sa resolution. So, ganun lang yung pag-adjust. Pero kung powerful yung device nyo, sure ako nagagana sa inyo yung 4K. So, naka-perfect ako. Medyo hina pa kasi yung kalaban. Yun. Ayun guys, sa tingin ko naman is
napakita ko na yung settings para dun sa larong Tekken 3, pero hindi lang to para dun sa Tekken 3, para overall na rin naman to. So hopefully guys, nagustuhan nyo itong buong video. So hit nyo naman yung like button if nagustuhan nyo, and maybe ka sa Android games emulation, so check nyo lang yung aking channel, Game Source. Meron din tayo sa Facebook at TikTok. So hanggang dito na lang guys, thank you so much for watching, see you in my next video, bye bye.